Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Atin pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na wala hanggan. Siya nawa. 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Kayo po ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible, at ang ating pong books of the Bible na sinusundan every Sunday ay nagmumula po sa Old Testament and New Testament. Sa lumang tipan ay ang the Law, History, Wisdom, Prophets, and then sa New Testament ay Gospel, Church History, and Paul's letters, General letters, and Prophecy. The entire 66 books will be covered in 1 year, and less than that na matapos po natin ang serye ng thematic sermon of the Bible. At ako po ay merong ebook na inilunsad, ang The Thread of Truth. Yan po ay binubuo po ng 66 book, is a devotional journey through Scripture. So kung makikita po nyo sa aking account ay you can ask for download. Pwede po nyo mabasa yan, written in English. And we try to sell this in a minimum amount. And I pray na ito po ay ating pong maidala sa market. Sa gayon ay makatulong po sa ating gawain. Alright? So ang pamagat po ng ating paksa ay ang matatag na pananampalataya ni Job sa kanyang tagapagligtas. Alright? So ang ating pong paksa ay nasa aklat po ng Job sa talata 19 and 25. So bago po tayo lumaot ay atin pong hilingin sa Diyos na tayo po ay samahan sa umagang ito ng ating pananambahan. So you can tune in some music before you listen on the message. Hindi ko na po nilagay yung music kasi maraming kailangan ayusin pa sa technicalities na recording. But today, this morning, this night, ay pakinggan po natin ang mensahe ng patungkol sa buhay ni Job. But before that, let us pray. Dahalan Diyos, sa aming dalangin ang iyong pong banal na Espiritu na samahan kami sa umagang ito. Hanggang gabi, Panginoon, na kami po ay patuloy na nagdiriwang ng pagsamba. Aming dalangin, Panginoon, ang mga simbahan na magdiriwang, Panginoon, ng pananambahan na ikaw po, Diyos, ang sumama sa kanila. Nihiling po namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu sa aming pong pananambahan, at nawa, Panginoon, ang iyong mga tagapakinig ay patuloy na makaranas ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa iyo. Ikaw po ang buhal, Panginoon, ng kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, kahit sa panahon ng mga pagsubok at pagdurusa, Panginoon, ang aliw ay ibinigay-bigay mo sa amin, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, sa iyo pong kabutihan. Papurit paglilingkod ay tanging sa iyo lamang. Dinadalangin po namin, O Diyos, ang lahat ng ito
sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang background po natin sa aklat ni Job ay ang pangalan po niya ay Hope. Sa English ay Hope din, ano po, o Job. Ang kanyang pagkakilanlan, si Job po ay isang tanyag na tauhan sa lumang tipan ng Biblia, partikular na sa aklat ng Job. Siya ay kilala bilang isang matuwid at mabuting tao na nagdanas ng matinding pagsubok sa kanyang pananampalataya. Kung nagbabasa po kayo ng Biblia at madadaanan po nyo aklat ni Job, ay ito po ay makikita natin yung kanyang istorya kung ano yung kwento patungkol sa kanya. At hindi ko na po babasahin sapagkat napakahaba po ng aklat na yan. Ano po? Pero sa kanyang buhay ay makikita natin na si Job ay matuwid at nabubuhay ng sagana at siya po ay may pamilya. Kumbaga nga po walang pula sa kanya ang komunidad at siya ay isang pagpapala. At sa buhay niya ay marami tayong maaring maging tanong. Why God allows suffering to happen to the righteous people? At ganito po yung nangyari sa buhay ni Job. Okay? Sa kasalukuyan, si Job po ay nakatira sa lupain ng Ush. Ayon sa aklat ni Job, siya po ay mayaman at kilala sa kanyang karangyaan at kalusugan bago dumating ang kanyang mga pagsubok. So nakikita po niyo yung mapa on the left side na kung saan yan po ay sinasabi ng mga scholar na diyan nakatira si Job. Ano po? Ayon po sa kanilang mga pagsusuri ng yung pong mga Chaldeans, mga Sabaeans na sumalakay sa kanyang mga hayupan ay doon nanggaling. At yan po ay pinagpapalagay na yung kwento sa buhay niya ay diyan po nakatala o diyan po siya nakatira. Ang mga katangian po ni Job, isa po siyang matuwid at makadiyos na tao. Si Job po ay nilarawan bilang isang taong matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Siya po ay mayaman. Siya ay may mga napakalaking kayamanan. Kabilang ang maraming ari-arian, mga lagang hayop, at malawak na lupain. So kaya nga po, ini-encourage ko po kayong basahin ang aklat na to at doon sa chapter 1 ay nakasaad doon ang kanyang napakalaking kayamanan, ari-arian at mga alagang hayop at malawak na lupain. Siya po ay mapagmalasakit na ama. Meron po siyang 10 anak, 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Palagi niyang ipinapanalangin at inaalayan sila ng mga ah, na silang malinis sa mata ng Diyos. May mga sakripisyo kung ginagawa si Job sapagkat hindi niya alam ang mga kasalanan na maaring ginagawa ng kanyang mga anak kaya siya po ay naghahandog ng mga alay para sa kapatawaran ng kasalanan. So yan po ang buhay ni Job. Ano po? Matuwid at makadiyos, mayaman, mapagmalasakit na ama. At ang pagsubok niya ay yung pagkawala ng kanyang kayamanan. Isang pagsubok na pinahintulutan ng Diyos na wala kay Job ang lahat ng kanyang ari-arian at kayamanan sa isang iglap dahil sa sunod-sunod na kalamidad. Imagine mo pong malimas lahat ng mga ari-arian mo at walang natira doon sa kanyang mga property, sa kanyang mga alagang hayop. So matindi po talagang pagsubok ang kanyang dinaanan. Ganon din yung pagkawala ng kanyang pamilya. Namatay ang lahat ng kanyang anak sa isang trahedya. So parang napakasaklap nito sa buhay niya. Ano po?
at yung asawa niya na magmamahal sa kanya ay, sinabihan pa siya na, "Mamatay ka na." At yun po ang isa po sa, ah, pinakamasaklap sa kanyang buhay na dapat na samahan siya ng kanyang asawa ay sa halip ay isinumpa pa siya na mamatay. And then yung mas matindi pa yung pagdurusa sa kanyang kalusugan. Si Job po ay nagkasakit ng malubha na nagdulot ng matinding pisikal na sakit at paghihirap. Marami po siyang boils na lumabas sa kanyang katawan, mga buhol-buhol. At yung description sa Biblia patungkol sa kanyang karamdaman ay talaga pong napakalubha. At kung susuriin natin ano po, yung kanyang katatayuan, yung pagsubok na dumanas sa kanyang buhay ay, nabanggit niya sa kanyang sarili na hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad akong babalik sa aking manlilika. Purihin si Yahweh. So yan po ang namutawi sa bibig ni Job sa kabila ng mga pagdurusa, mga pagsubok na pagdurusa na kanyang dinanas. At ito ay napakahirap ano po, kung titingnan natin na ganito ang, namutawi sa iyong labi na sa halip na ikaw ay manumpa, ay pagpupuri pa sa Diyos ang kanyang ginawa. At hindi lang yun, yung pagpaparusa ng kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga kaibigan na dumating ano upang siya'y aliwin, ngunit sa halip na aliwin siya, ay pinaratangan siyang ng makasalanan na nagdulot ng kanyang, paghihirap. So, napakasaklap po ng kanyang, kalalagayan, ano po. At kung tayo magtatanong, kung meron bang tao na nagdanas nito, mayroon. Walang iba kundi si Job. At kung sa ngayon meron pa, maaaring meron din. At dito natin makikita na wala pang karanasan ng tao na sa panahon natin ngayon na hindi di naranasan ng mga tao noon. Ibig sabihin, ang kwento ng pagdurusa o suffering, kung meron mang tayo, ay nadanasan na ng ibang tao noon at sila ay nagtagumpay at sila ay pinagpala ng Diyos. Kaya itong mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay naranasan na rin ng unang mga tao noon. Naranasan na rin ng mga unang tao noon at sila ay, nagtagumpay sa kaya kung tayo po'y magtatanong, bakit ang mga matuwid ay nagdurusa, ay meron na pong sagot ang Diyos sa atin. Kaya ini-encourage ko po kayo, basahin ninyo po ang aklat ni Job. Medyo sa una makikita nyo na roon ang nakalatag ang plot ng kwento na siya po ay kumbaga nang si Satanas ay umakyat sa langit at tinanong siya, "Nakita mo ba yung anak kong si Job? Walang makakatulad niya. Siya'y napakatuwid." Ang sabi ni Satanas, kaya mo lang namang kaya siya sumasamba sa'yo ay pinagpapala mo siya. Ay subukin mong tanggalin mong lahat na yan, ewan ko lang kung sasambahin ka pa niya. So sabi ng Diyos sa kanya, "Okey, sabi niya, alisin mo lahat, sige, papahintulutan kong alisin mo lahat ng sa kanya." So, bilang kumbaga parang contest, ano, itong si Job sa pagitan ng Diyos at ng ni Satanas. So, sabi ng Diyos kay Satanas, "Kunin mo ng lahat sa kanya, huwag mo lang siyang papatayin." So, doon sa kasong yun kung makikita natin ano, na lahat ng ginawa ni Satanas, nagsimula doon sa kanyang mga ari-arian, nalimas lahat yun. Ninakaw ng mga, Sabaean, ng mga Chaldeans, yung kanyang mga livestock, yung kanyang mga baka, asno, tupa, lahat ubos.
Sumunod naman yung kanyang mga anak, isa-isang mga namatay yun sa mga trahedya at yung asawa niya iniwan siya at sa kahulihan yung pagkakasakit niya, yun ang matindi. So, nawala ng lahat. Pero sabi ni Job at the end, "Purihin si Yahweh. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ama, hubad din akong babalik sa aking malilika." So, this statement, makikita natin ang kanyang tinatawag na pananampalataya. Alright? Sa kabila ng lahat ng kanyang paghihirap, nanatiling matatag ang pananampalataya ni Job sa Diyos. Patuloy siyang nanalig na ang Diyos ay makatarungan. Ang lahat ng kanyang pinagdadaanan ay may dahilan. So kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, ito pong pananampalataya na makikita natin kay Job, grabe po talaga 'to 'no. Ewan ko lang kung merong ganitong uri ng statement na kapag tayo ay dumating ng mga dumanas ng ganitong mga pagdurusa, paghihirap, ay magkaroon ng ganitong uri ng statement sa ating mga buhay na purihin si Yahweh. Imagine mo nagdurusa ka na 'no, naghihirap ka na, sanhi ng kawalan, ay purihin pa rin si Yahweh. So ang aral natin na makukuha sa kwento ni Job ay nagbibigay aral tungkol sa pagtitiis, pananampalataya, at pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Kaya nga itong aral niya na nasaad sa nasulat sa banal na kasulatan ay ating pagkukunan na kung tayo man ay dadaan sa mga paghihirap ng buhay, ay makita natin ang pagtitiis, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ni Job sa kabila ng mga pagsubok. Ipinapakita rin ito ang limitasyon ng pag-unawa ng tao sa mga plano ng Diyos at ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Kanya. So tayo po ay limitado, ano po, kasi tayo po ay yung pangunawa natin hanggang doon lang ang abot. Pero kung maunawaan natin ang design ng Diyos, kung bakit niya pinapahintulutan ng pagdurusa, mga pagsubok, mga challenges sa ating buhay, ay meron siyang purpose. Ang layunin niya para sa kanyang kalwalhatian. So, hindi ka pa kukunin ng Diyos kung ikaw ay dumadanas ng mga pagsubok sa buhay. Sapagkat may plano siya sa mga suffering na dinadaanan mo. At doon ka magpapasalamat lalo sa Diyos kung bakit kanya pinapahintulutan dumaan sa ganyang mga rough road ng buhay. Kung kaya nga mga kaibigan at mga kapatid ngayong gabi at kayo'y nakikinig at magtatanong kayo, bakit pinahintulutan ng Diyos mangyari ito? Kung madidiskubre mo ang rason kung bakit ka merong ganyan, balikan mo lang ang buhay ni Job kung bakit pinahintulutan ng Diyos. God is sovereign at alam niya ang ginagawa niya sa ating buhay. Kung bakit tayo dumadanas ng ganitong mga uri ng mga kalamidad, karamdaman o anumang pagdurusa sa ating buhay. At kapag nadiskubre mo yan, na napuri ka sa Diyos, nagpasalamat ka, grabe ang gagawin ng Diyos at the end. Dinodoble ng Diyos kung ano ang nawala sa iyo. Higit pa sa doble. Right? So ito po yung larawan ng pagdurusa ni Job at ang paratang ng mga kaibigan niya. So siya po ay pinaparatangan na may ginawa siyang kasalanan kaya siya nagdurusa. So yan po yung pangunawa ng mga tao. Ganun po rin tayo, no po. Malamang. At yung mga ibang tao na kapag nakita ka nagdurusa, ay malamang ang kanilang mga komentaryo kasi may kasalanang ginawa yan. Ayan, karma na sa kanya yan. Ayan, parusa na ng Diyos sa kanya yan. So yan po yung pananaw nila. Dahil nga po tao ay limitado ang pangunawa pagdating sa mga pangyayari sa ating buhay. Who knows kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga pagdurusa,
na nangyayari sa ating buhay. At kung tayo magtatanong, naroon po ang sagot sa aklat ni Job. Sinagot na po eh. Kaya hindi na po ito isang puzzle. Why do the righteous suffer? Bakit ang mga matuwid ay nagdurusa? Ngayon, kung nagdurusa ka, pero patuloy ka sa paggawa ng kasalanan, ay iba naman po ang interpretation ng pagdurusang yan. Dahil itong si Job, nagdurusa siya hindi dahil sa kasalanan niya. Nagdurusa siya, pinahintulutan ng Diyos para lalong subukin ang kanyang pananampalataya. Yan po ang nangyari sa buhay ni Job. Kaya dito po sa statement ng chapter 19 verse 25, pinaka-tema po ito ng aklat ni Job. Kaya sa buhay natin, ano po, alamin natin yung reason kung bakit tayo nagdurusa. Okay? Kung bakit pinahintulutan ng Diyos yan. Ngayon, pagbabasahin mo si Job, iba po yung kanyang senaryo eh. Hindi siya nagdurusa dahil sa kasalanan niya. Okay po? Ang titingnan natin, yan ay isang pagsubok na pinahintulutan ng Diyos mangyari para subukin ang kanyang pananampalataya. At nang mangyari yan, grabe po ang kapalit na pagpapala naman kapag nakalusot sa mga pagsubok sa buhay. Alright? So, let's look on verse 25. At ito po ang kanyang statement. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Napakainam po na isipin at pagbulay-bulayan ng talatang ito. Ano po? Sinasabi niya dito, ngunit alam ko di natutulog ang aking tagapagligtas. So dito sa portion na to, makikita natin yung pagkaunawa ni Job sa kanyang Redeemer. Right? Yung Redeemer, kumbaga ay kung babalikan natin sa konteksto ng unang panahon, I know my Redeemers live. Ito po yung parang kumbaga ay sumasagot na kung ang property mo ay napasanla, and then your Redeemer, your kinsman Redeemer, yung malapit sa iyo, siya ang tutubos. Ito ay nagpapakita ng ugnayan doon sa kanyang tagapagligtas. Ibig sabihin, kilala ni Job ang Diyos. Sa theological perspective, makikita natin dito yung ugnayan ni Job at ng Diyos. At yung kanyang pagkakilala sa Diyos ay gayon na lang. Na alam niya na yung pagdurusa niya ay matatapos din eh. Magwawakas din yan. So kaya kung kilala natin ng Diyos at masasabi natin sa ating mga sarili, yung mga pagsubok na ating nararanasan, matatapos din yan. Alright? Magwawakas din yan. Ibig sabihin, hindi lahat ng panahon ay puro pagdurusa eh. May season lang yan eh. And then, makikita mo, ginhawa naman. Kaya sabi niya, alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas. Ibig sabihin, kilala niya yung Diyos, nakamasid sa Kanya, tinutunghayan siya, hindi siya pinababayaan na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Ibig sabihin yung sa kahulihan na anumang mga pangyayari, ililigtas pa rin niya ako. Alright? So dito sa highlight nitong ating talata at paksang ito, ay the same lang din, na binabanggit ni Job. Kasi yung entire book of Job, pag binasa natin yan, mula una hanggang dulo, there is a redemption. Because the Redeemer bought him. Talagang kinuha siya ng kanyang tagapagligtas. Alright? Ay the same. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. That is our highlight.
Susuriin natin yung talata. Meron tayong tatlong tanong lang dito eh. Ano ba yung kahalagahan ng pananampalataya ni Job sa kanyang tagapagligtas? Ano ba yung importance ng kanyang faith? Alright, mainam na maunawaan natin ito. No? Ang sagot diyan, ang pananampalataya ni Job sa kanyang tagapagligtas ay nagpapakita ng kanyang matibay na paniniwala at pag-asa. Kahit sa gitna ng matinding pagsubok, ipinapakita nito na kahit nawalan siya ng lahat, nananatili siyang naniniwala na may isang tagapagligtas na magtatanggol sa kanya sa huli. Ito ay nagpapahiwatig ng malalim na tiwala at pagtitiwala sa Diyos. So yan po ang kahalagahan niyan, ano? Yung kanyang malalim na pagtitiwala sa Diyos. Kung i-apply natin ito sa ating buhay, okay? Ay kung tayo ay matibay ang paniniwala sa Diyos sa kabila ng ating mga pagdurusa, alright? May pag-asa tayong nakikita sapagkat ang mga bagay na nangyayari ay pansamantala lang sa ating buhay. Kaya kumbaga, aalisin ka din ng Diyos diyan eh. At yan ay nagpapahiwatig nga ng malalim na pagtitiwala natin. Ako'y naniniwala. Ako'y nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na aalisin din tayo o aalisin din ng Diyos ang mga pagdurusa na ating nararanasan. Papalitan naman niya 'to ng pagpapala. Okay? So ayan, na 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 nahayag po yung kanyang pagtitiwala sa Diyos nung sabihin niya, imagine mo nung mamatay po yung mawala yung kanyang mga property, ano po, yung kanyang mga hayupan. And then yung kanyang mga anak, grabe ano, yung statement niya ay ano, hubad akong nagmula sa aking ina, hubad din akong babalik sa aking malilikha. Purihin si Yahweh. Ayun ay nagpapakita talaga ng kanyang matibay na ah, pagtitiwala sa Diyos. Ikalawa, na pagsusuri natin dito, ano ba yung ibig sabihin ni Job nang sinabi niyang ang kanyang tagapagligtas ay hindi natutulog? Right? Ibig sabihin, gising. Hindi natutulog eh. And God is everywhere. Nasa lahat siya ng dako. Kung titingnan natin, ano? Ang sagot natin dyan, sinabi ni Job, na ang kanyang tagapagligtas ay hindi natutulog, ay nangangahulugan ng Diyos ay laging nagmamasid. You see that? Ibig sabihin, kahit sa panahon ng mga pagsubok, mga pagdurusa, ang Diyos ay nagmamasid, aktibo, at handang magtanggol sa Kanya. Ito ay isang pagpapahayag ng paniniwala na ang Diyos ay laging nandyan, hindi nagkukulang o nagpapabaya sa Kanyang mga anak. Ito rin ay nagpapakita ng katiyakan ni Job na patuloy na presensya at pangangalaga ng Diyos. Kaya nga po kahit na pinaka-deepest suffering or hurt sa ating buhay, naroon ang Diyos nagbibigay ng aliw. Kaya ang isa pong titingnan natin dito, as long as you are still alive and you are suffering because of this kind of causes na hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit ka nagdurusa, malamang karamdaman, malamang kawalan ng pera, malamang sa relasyon, malamang sa anumang bagay na sanhi ng pagdurusa mo. Okay? Makikita natin na ang Diyos ay hindi nagkukulang. Buhay ka pa eh. May provision siya sa iyo. Nangangahulugan lamang na aktibo ang Diyos sa buhay mo. Yung nga lamang, pinadaan ka ng Diyos sa rough road. Medyo matindi yan eh. At yan ay marirealize natin
yung ating dependency sa Diyos sa panahon ng pagdurusa. At yan ang gusto ng Diyos na tayo ay lubos na nagtitiwala sa Kanya sa kabila ng mga pagdurusa na ating nararanasan. Amen po. Wala tayong magagawa diyan, nariyan na yan, eh. Pinahintulutan ng Diyos. Ngayon, yung respond mo na lang, yung reply mo, kung ano ang gagawin mo sa mga pagdurusa nararanasan mo sa buhay, kung paano mo 'to uunawain. Amen po. Tandaan mo 'to mga kapatid, as long as you're still alive, may purpose ang Diyos sa buhay mo, may provision siya sa'yo, ibig sabihin, aktibo siya na involved sa buhay mo. At ang gusto niya, magtiwala sa Kanya ng lubusan. Amen. Alright? Tanong, katlo po sa pagsusuri natin. Paano pinapakita ng pahayag ni Job ang kanyang pag-asa sa hinaharap? Kasi sabi niya doon, ako'y naniniwala, I know my Redeemer live. Sa pamamagitan ng kanyang paniniwala na sa wakas, ang kanyang tagapagligtas ay magtatanggol sa kanya sa kabila ng kanyang mga kasalukuyang paghihirap at sakit. Naniniwala siya na darating din ang katarungan. Imagine mo, you're suffering because of itong mga pangyayaring ito na nangyari sa buhay niya. Meron justice eh. Right? Nagdurusa ka, wala ka namang kasalanan. Pero pag naintindihan mo yan, pinahintulutan pala ng Diyos, merong justice na ibibigay ang Diyos diyan. Kaya itong pangunawa natin, ano ba, sa mga taong nagdurusa dahil sa kasalanan ng iba o ginawa sa iyo, let's remember this. Yung hustisya ng Diyos lagi ang dumadating eh. Kumbaga, hindi papahintulutan ng Diyos yan na walang katarungan. Amen po. Dahil ang Diyos ay aktibo na may involvement sa ating buhay. Siyang magbibigay ng katarungan para sa iyo. Katulad na nangyari kay Job. Ang kanyang pananampalataya ay nagiging dahilan ng kanyang matibay na pag-asa na balang araw ang lahat ay magkakaroon ng katarungan sa pamamagitan ng Diyos. Kaya kung susumahin natin yung kwento niya, lahat nalimas, halos bagsak lahat. Tapos pinaratangan pa siya na may ginawa kang kasalanan. Pero at the end, makikita natin, right? Ibinalik ng Diyos lahat yung kanyang mga hayupan. Grabe, pag binasa po niyo yung huli doon sa kwento, na doble. Yung nawala sa kanya, dinoble ng Diyos. Yung mga anak niya, mas magaganda pa. Binigyan siya ng bagong asawa. At lalo siyang yumaman. Kaya makikita natin dito yung justice ng Diyos eh. Kaya kung ano man po yung ating mga pagdurusa, mga dinadaanan ng mga pagsubok, ang Diyos ang magpapalit niyan. Ang Diyos ang magbabalik. Amen po. That is Kaya kumbaga yan po yung pinakasuma na titingnan natin doon sa buhay ni Job. Ano po? Pagkatapos ng bagyo, ayan, payapa naman. Pagkatapos ng pagdurusa, pagsubok, pagpapala naman. Alright, balikan po natin yung ating istorya ng ating pong mensahe ngayong gabi. Ano po? Ang matatag na pananampalataya ni Job sa kanyang tagapagligtas. Alright. Ang tanong, ano bang katangian ng matatag na pananampalataya? Ayan, kung titingnan po natin si Job, ano ba yung katangian ng kanyang matatag na pananampalataya? Ito yung tinatawag nating yung resiliency of faith, yung kanyang katatagan. So ano ba yung katangian nito? Alright, paano nakikita natin ang katangian ng pananampalataya? Kasi merong pananampalataya na hanggang isip lang. Alright, ang dyablo nga naniniwala din sa Diyos pero hindi naman siya ligtas, parang gano'n na lang. At merong pananampalataya na nagliligtas. At yun yung pananampalataya kay Kristo. Pero dito sa panahon ng mga
pagsubok ay sinusubok yung ating pananampalataya at ang pananampalatayang 'yan ay tawag natin pananampalataya sa panahon ng pagsubok, alright? Kung titingnan niyo po ang pagsubok sa pananampalataya, walang pagkakaiba ito sa isang ginto, ano po, na ang ginto ay dinadaan sa apoy para mapatunayan ang purity and the 99% ng pagka-gold nito. 'Pag dumaan sa apoy 'yan, alright, makikita yung purity ng pagka-gold niya na totoo talaga siyang ginto. Ganoon din naman, mapapatunayan mo na ang isang tao ay may alam o ang isang estudyante ay may alam, natutunan kapag nakapasa sa examination. Alright? So, pananampalataya sa panahon ng pagsubok tulad ni Job, tayo ay dapat magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Kahit sa gitna ng matinding pagsubok at paghihirap. Kung makikita niyo po, mababasa, no, mapupunan niyo doon sa statement niya, yung unang daluyong ng ah, mga pangyayari sa buhay niya ay yung nakawin yung kanyang mga livestock. Ibig sabihin yung kanyang yung kabuhayan niya, nagbagsakan lahat nawala. So ano kayang reaction ni Job? Ang sabi niya, purihin si Yahweh. Grabe po yun, halos sunod-sunod yun eh. So doon nakita natin yung tibay ng kanyang pananampalataya sa matinding pagsubok. Then sundan pa nung mga trahedya sa buhay ng kanyang mga anak na lagi niyang ipinapanalangin. Imagine mo, no? Yung lagi mong pinagpe-pray sila and then all of the sudden, the tragedies come. Pwede bang mangyari sa atin yan? Pwede rin mangyari, ano? Pero wag sana. Pero pinahintulutan ng Diyos mangyari yan para i-test, grabe lalo yung pananampalataya. At doon lumabas, ano? Yung purity ng kanyang faith. And then sundan pa nung iniwan siya ng asawa niya, sabi niya, sumpay mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. And then, yung pagkakaroon ng bukol sa kanyang katawan. Pagdating pa ng mga kaibigan niya, akala niya aliw, yung pala paratang. Eh, may kasalanan ka kasing ginawa, Hope, kaya ka nagdurusa ng kanya. Mangyayari ba sa yan kung hindi? You see that? And people always judge on the basis of what they see, not what they know. Hindi nila alam. Kaya yung pananampalataya sa panahon ng pagsubok, it's only God and you alone ang nakakaalam. Hindi po alam ng tao yan. Alright? At tayo, kahit tayo, hindi tayo pwedeng humusga. Kaya nangyayari yan. Karma na sa kanya yan. We do not judge people like that. Di natin pwedeng husgahan. Hindi mo alam yung pinagdaraanan ng mga taong gano'n. Kung bakit sila naroong kalalagayan. And then you compare yourself. Wala kang kasalanan. Kaya hindi ka nagdurusa. Ikaw ay isang taong matuwid. So ano po yan? Becoming judgmental ay hindi po magandang ugali. Ano? Alright? So ang kaalaman po ng ating tagapagligtas ay laging nagbabantay at magtatanggol sa atin ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Kung kilala mo ang Diyos na alam mo siya ay nagbabantay, magtatanggol sa iyo. Yan po yung tinatawag na pananampalataya na talagang matibay, matatag. Mga kapatid, mga kaibigan, kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, dapat tayong patuloy na magtiwala na ang Diyos ay may mas mataas na plano at layunin para sa ating buhay. Yan ang tatandaan mo.
pag dumadaan ka sa mga pagsubok ng buhay. Amen po. Alright? Ikalawa, pag-asa sa hinaharap. Mapupunan natin yung statement kanina yung pag-asa 'no, yung pagtitiwala at pag-asa. Pagka ganito ang nasa puso mo na my Redeemer's live, I know my Redeemer's live, alam ko ng aking tagapagtanggol, aking tagapagligtas ay nabubuhay. May pag-asa sa hinaharap. Kung madilim man ang dinadaanan, rough road man 'yan, kaya buhay ka pa, humihinga, nakakahakbang, alam mong buhay ang tagapagtanggol, ang tagapagligtas mo, ang Diyos. Makikita mo merong liwanag, may pag-asa sa hinaharap. Dapat nating panghawakan ng pag-asa na sa wakas, ang katarungan at kaginhawaan ay darating mula sa Diyos. Merong feeling tayo na kapag tayo'y aping-api na at walang-wala na, yung kawawang feeling para bang gusto mo ng bumitaw, gusto mo ng bumigay, ay malamang kakanta ka na lang, "Gusto ko ng bumitaw." Parang mga kantang gano'n 'di ba? Panghawakan natin yung pag-asa. Pag-asa ng katarungan ng Diyos ang magbibigay ng justice sa anumang pagdurusa na meron tayo. Siya ang magbibigay ng kaginhawaan, darating mula sa Diyos. At you will remember yung principle na life is a test. Ang buhay ay isang pagsubok, right? Hindi mawawala yan sa buhay natin, dahil sinusubok nga ang pananampalataya natin. Kaya maintindihan mo ang rason ng buhay kung bakit ka may mga pagdurusang nadadanasan dahil sinusubok ang pananampalataya mo at gusto ng Diyos i-bless ang pananampalatayang yan. Kinakailangan subukin. Si Job, biniless na talaga ng Lord. Pero more blessing ang gusto ng Diyos mangyari sa kanya. At ipamukha kay Satanas na hindi ka sumasamba sa Diyos dahil pinagpapala ka niya. Sumasamba ka sa Diyos dahil kilala mo siya. Ang ugnayan mo sa Kanya na alam mo na nagagalak ka, nasisiyahan ang buhay mo dahil sa Kanya, hindi dahil sa kayamanan. Amen po. At yan po yung tinatawag nating total dependency on God. Na tayo ay lubos ang pagtitiwala sa Kanya. Alright? Ang paniniwala na ang ating tagapagligtas ay babalik upang magtanggol sa atin ay nagbibigay sa atin ng lakas na harapin ang mga hamon ng buhay. Ang pag-asa na ito ay nagpapaalala sa atin na ang kasalukuyang paghihirap ay pansamantala lamang at merong darating na mas magandang bukas na inihanda ang Diyos. Kung kaya nga, kilala mo ang Diyos, your Redeemer's live, merong yan pag-asa na darating sapagkat may inihanda ng Diyos para sa iyo. Kaya magtiis ka lang, mag-persevere ka lang. Amen. Right? Ikatlo, yung katatagan ng loob, resiliency, at tawag natin sa English, ito po yung yung matatag na pananampalataya, yung pagiging, yung matatag ang loob na hindi pinanghihinaan kahit na nawala ng lahat ng bagay. Malakas pa rin yan. Katulad ng buhay ni Hope na hindi nakasalalay sa mga bagay ang katatagan mo. Ang katatagan mo ay nakaangkla sa Diyos. Kapag ganoon ang diwa ng pananampalataya ng isang tao, kahit na mawala pa ang lahat, hindi magbabago ang kanyang pagtitiwala
pananampalataya sa Diyos. Alright? So dapat tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya at huwag panghinaan ng loob kahit ano pa man ang mangyari. Yung manatiling matatag, kahit na anong mangyari. Katulad ni Hope. Ang kaalaman ng ating tagapagligtas ay hindi natutulog at patuloy na nagbabantay ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa buhay na puno ng pagsubok. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay dapat manatiling buo dahil alam natin na sa huli, ang Diyos ang magbibigay ng hustisya at pagtatanggol sa atin. Nagdurusa ka ba dahil sa ginawa ng tao sa iyo, sa mga pangyayari, sa mga hindi inaasahan? Ang Diyos ang magbibigay ng hustisya. Buutin po natin, ang pananampalataya at pag-asa ay ipinapahayag ni Job na ang kanyang matibay na pananampalataya at katiyakan ay nasa kanyang tagapagligtas at laging nagbabantay ay darating upang magtanggol sa kanya sa huli. Mga kaibigan at mga kapatid, ang hamon natin ay, kaya mo ba ang mga pagsubok? Kakayanin. Kaya mo bang umasa sa Diyos? Kaya mo bang maging matatag? Ito ang mga tanong sa buhay natin na walang pwedeng sumagot kundi tayo lang. Pero katulad ng winika ni Hope, I know my Redeemer lives. Alam ko na ang aking tagapagligtas, tagapagtanggol ay buhay. Siya magtatanggol sa akin sa wakas. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mensahe sa gabing ito. Naway nakakuha tayo ng katatagan sa buhay ni Hope. Mga kapatid, ngayong gabi, tayo po'y dumulog sa panalangin at kung ano man ang ating mga pinagdaraanan ng mga pagsubok sa buhay. Kung kilala mo ang Diyos na siya'y buhay, siya ang magbibigay ng hustisya para sa iyo. Let us pray. Dakilan naming Diyos, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Aming dalangin, nawa po ang iyong katarungan ang ilapat sa amin, sa aming mga pagdurusa. Salamat, Panginoon, sa pag-asang ito na nasa iyo, na kami naniniwala na hindi mo kami iniwan ni pababayaan. Kaya salamat po sa mga pangako mo sa buhay ni Hope. Aming dalangin, Panginoon, ang patuloy na pagbibigay ng katatagan sa aming pananampalataya upang kami ay makalagpas sa mga pagsubok na dinadaanan namin. Dinadalangin po namin, Lord, ang aming mga kapatid na bigyan mo sila ng katatagan sa buhay at naway patuloy na makilala ka pa sapagkat the more we know you, the more we appreciate ang mga pangyayari sa aming buhay, mga pagsubok. Kaya Panginoon, salamat po sa iyo sapagkat ikaw ang aming pag-asa. Nasa iyo ang aming kailangan, Panginoon. Salamat po sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So kung kayo po ay napagpala, ay pwede po kayo magbigay ng tithes and offering. At it's up to you, ano po. Alright? So sa susunod na Sunday ay magkakaroon po tayo ng communion and ating pong face-to-face worship service. So I pray na kayo po ay makadalo ng ating pong pagtitipon, pananambahan ng face-to-face. Alright, God bless you po sa inyong mga tithes and offering. And then, continue praying for our, special prayer, yung aking e-book, nawa po ay loobin ng Diyos, na ito ay
magkaroon ng magandang facility na ito ay may ilagay sa market at ito po ay mabenta sa gayon ay makatulong po sa amin and then sa ating simbahan at maraming matulungan ito. It's only God's miracle na himala ng Diyos na ito ay gamitin ng Diyos bilang paraan para tayo ng simbahan at lalong-lalo na sa mga pangangailangan ng ating mga ah, ministry. Ano po? So let us pray for that. All right? Okay. So tayo po idadako sa ating okay, ito pong life skill training for youth. Ano po? Ay maaari po natin gawin sa Commonwealth, pati din natin ating mga kabataan para makita nila ang importansya ng life skill training upang matuto silang magtama sa buhay na wala silang pagsisisihan sa huli. Alright? And then, dako po tayo sa ating pangwakas na panalangin at benediction. Awitin po natin ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 God bless you po. Magandang gabi sa inyo lahat. Umayo po kayo mapayapa at handa ng Diyos sa kinabukasan.